napapanayan po natin ang isa sa naging mutya ng Cotabato dito sa lungsod. Kagabi ay siya po yung mapalad na nanalo. So unang-una, pwede po natin malaman ma'am kung kung sino po ba si Miss Dina Harvey sa po yung inyo pong kumbaga yung pagpapakilala sa sarili bago ka naging mutya ng Cotabato City. Si Dina Harvey po ay isang sobrang simpleng babae. Mahihain po talaga ako, kaya ayoko po sa pagod kasi parang matakot po ako. Pero naging inspirasyon ko po yung advocacy ako, yung natulong HIV awareness. Naniniwala po ako na sobrang importante po yung usapan. Kaya kahit po na mahihain na po, labanan po po hiya para lang po makatulong sa tao, makatulong sa Cotabato, makatulong malaman po nila kung ano ang So, kung hindi po ako nagkakamali, kayo po yung naging Miss MSU Dalikan before. So, ito ba'y nakatulong din sa'yo para tumakbo bilang mutya ng Cotabato? Opo, so po talaga kasi I was crowned Miss MSU Mindanao 2019. So, 2019. pa po ako. Okay. Talaga ako. And during those times, akala ko po yung pageant, hindi siya gaano malawak. Pero nung nandito na po ako sa Cotabato City kasi doon po ako nag-senior high school. And then dito po ako nag-college sa Cotabato. Ako po ay kasalukuyang nag-aaral sa Notre Dame University. At ang aking puso ay nursing. So nakatulong po talaga siya sa akin, ma'am, kasi natulungan niya ako mag-prepare, lalo na po sa pakikipag-salamuha sa isang tao. So, yeah. So, ano po yung naging challenge sa inyo ano yung nag-udyok sa inyo para lalo pang maipakita nyo yung talento? Ang pinaka-challenge po talaga na naranasan sa buong journey ko sa mutya ng Cotabato is yung pressure po, ma'am, yung pressure, yung expectations po ng tao sa akin. Gusto ko ipakita ko sa kanila na sumali po ako sa mutya, hindi lang gusto ko yung corona or yung sash kasi gusto ko po talaga mabigyan ng pansin yung advocacy ako. Kaya ano po talaga. So kahit pa may pressure, kahit pa may expectation, kinaya ko po siya para ilaban yung advocacy. Okay. Sa muli, sino po yung pasasalamatan natin or pinasasalamatan mo para sa dito sa Cotabato City? Naging tagumpay. Mensahe mo na rin po sa mga kabataan katulad mo. So, of course, I would like to extend my gratitude first to my handlers kasi sila po talaga yung nag-ano sa akin na pumasok, sumali na mag-try, na labanan yung takot ko. And then, yung family ko po, yung friends ko, yung klase ko, and si Mayor din po, saka si Madam ko. At hindi dahil sa kanila, walang nakya, walang grabing ganun kagandang program po na makakatulong sa mga kabataan. And sa mga nanonood, kung meron po katulad ko na nahiyain, alam ko, meron kayong tinatagong confidence inside. At sana, makita ko kayo next year sa screening ng mutya ng Cotabato 2024. Sana ay hindi kayo matakot at sana huwag kayo matakot na i-judge ng ibang tao kasi as long as alam mo kung ano yung pinaglalaban mo, as long as yung puso ka talaga mag-serve sa karapatan. Okay, that's Miss Mutya ng Cotabato 2024. Thank you so much. Okay, maraming salamat and God bless.